For this service 2026, gusto ko pong lagyan ng title. Ito po pag-uusapan natin, yung from overwhelmed, right? Ito po yung ating pag-uusapan. How to go from overwhelmed to overflowing. Yan po yung ating title. Paano po mula sa pagiging overwhelmed? Alam niyo yung overwhelmed? Yung parang nalulunod ka, hindi mo na alam ang gagawin, sunod-sunod yung dating ng pressures, ng mga challenges. Paano ka aalis doon, papunta sa overflowing na blessing? Hindi ko alam, parang familiar sa akin itong blessing na to, itong service, itong message, hinahanap ko nga eh. Kasi parang na-preach ko na po ito several years ago. Pero I tried to locate the message but I cannot find it. Hindi ko siya makita. So, palagay ko po bago po ito, no? O siguro parang kamukha lang yung message. Bakit po ito yung message ngayon? Kasi po, sigurado po ang 2026, maraming challenges yan. Sigurado na po yan. Huwag kayong mag-pray na huwag dumating ang problema. Hindi ho sumasagot ang Diyos doon. Ilang beses ko na po yung sinabi. Ang problema ay kasama ng buhay. Hindi ho tayo nagpe-pray na, Lord, sana walang dumating na bagyo. Hindi ho. Sa Pilipinas, 20 times a year ang bagyo. In the same way, ganun din po sa buhay natin. Palagay ko po, yung iba sa inyo rito, meron kayong pinagdadaanan ngayon. Ano? Hindi ko na patataasin yung kamay, pero yung iba sa inyo rito, may mga pinagdadaanan ngayon, ang mga challenges, problems, maybe physically, financially. At kung wala, yung iba po ay parating ang problems. Walang garantisado sa buhay. Yun lang po yun. Okay? Walang garantisado sa buhay. Ang sigurado lang ang problema. Sinabi na po yan ng Panginoon sa John chapter 16:33. Si Jesus po ang nagsabi. Ano sabi niya? I have told you these things. Ano yung mga I have told you these things? Basahin niyo po yung mga naunang verses. Siyempre, hindi na po tayo magbabasa na masyado mahaba for time's sake. Ang sabi niya, sinabi ko na sa inyo lahat ito, so that in me you may have peace. Upang kahit anong dumating na problema sa pamamagitan ko, ako lang ang may dala ng kapayapaan. Sabi ni Jesus, in this world, eto sigurado na yan ha, sinabi ni Jesus yan, in this world, you will have trouble. Malinaw po ba? Kaya sigurado sa 2026, maraming problem. Kaya lang, ang problema po, iba-iba po yan, di ba? Yung iba sa atin ay makakaranas ng iba't ibang problems. I don't speak negative words, pero ang katotohanan po, sinabi na ni Jesus, merong mga magkakasakit, sigurado na po yan. Merong mamamatayan, sigurado na po yan. May mawawala sa pamilya mo, hindi mo yan mapipigil. Kasama in this world, kasama yan. Kasi wala pa po tayo sa langit, nasa lupa pa po tayo. Kaya meron po sa inyong mga darating na parang kung pwede lang, wag na. Pero katulad ng sabi ni Jesus, not my will, but your will be done. Sabi niya, kung pwede lang, Ama, wag na sana akong dumanas ng ganito. Pero wag ang kalooban ko ang masunod, kalooban mo. At kalooban po ng Diyos yan, na dumaan tayo sa mga problema kasi in this world, you will have trouble. But take heart, sabi po ng Panginoon. Ito po ang maganda sa merong Jesus. Ang problema po sa mga walang Jesus, you will be overwhelmed. Yan, sigurado na po yan. Pag wala kang Jesus, 100%, you will be overwhelmed. Pero kung may Jesus po tayo, dadating ang problem, but you will go from overwhelmed to overflowing. Hello? Amen po ba? Okay? At meron pong, sabi po ng Bible, may mga steps. Merong hakbang. Hindi po automatic yon. Hindi ho porkit ikaw ay may Jesus, automatic na ikaw ay mabe-bless. Maliwanag po ba? Maliwanag? Hindi porkit ikaw ay Christian, automatic na ikaw ay mapagpapala.
There are steps. May mga hakbang po yan. Katulad ng baby, 9 na buwan sa tiyan ng nanay niya, paglabas ng bata, hindi naman siya naglalakad agad. Nakakita ka na ba ng bata, pagkapanganak, tumatakbo na? Ay, tiyanak yun, tiyanak. Alright? Di ba may steps? Lalabas muna sa tiyan, gagapang, lalakad. Hindi po yan automatic paglabas niya sa daigdig. Hindi porket ikaw ay na-born again, automatic, ikaw ay ang galing-galing na ng buhay mo. No, may mga steps po yan. At yung mga steps na yan, sasabihin ko na po sa inyo, mahirap. Hindi ho madali. Kaya nga maraming mga nagsisimba, maraming nagke-claim, ay, born again ako. Pero kita mo buhay niya, sablay. Bakit? Ayaw niya kasing daanan yung steps. Kasi whether you like it or not, you have to go through the steps of life before you can go from overwhelming to overflowing. Amen. Andiyan pa po ba kayo? Mahirap nga kaya ayaw nila. Ang gusto nila, gumanda agad ang buhay. Walang ganun. Mismong si Jesus, dumaan sa tiyan ng babae. Imagine, si Jesus na, nagtiyaga sa loob ng 9 na buwan. Tapos dumaan siya sa pagkabata, dumaan siya sa pagka-medyo bata, dumaan siya sa steps bago po siya naging Savior. Tama? Hindi po siya Savior nung pinanganak, karpintero po siya. Hindi po siya tagapagligtas si Jesus nung lumabas sa daigdig. Siya po ay bata. Kaya lang, kailangan dumaan siya sa steps at napakahirap ng dinaanan ni Jesus na steps. Ganon din tayo. Kung ang Panginoong Jesus ay hindi dumaan sa shortcut, bakit ikaw? Nagre-reklamo ka, ba't ganito ang buhay? Ang hirap-hirap. Di ba? Akala ko ba pag na-born again ako, okay na. Hindi. Meron pong steps from overwhelmed to overflow. At ito po yung ating pag-uusapan. Kasi kapag hindi ka Kristiyano, alam mo, pag hindi ka Christian, maraming solusyon sa problem. Okay? Sasabihin ko na po sa inyo, nung ako po, hindi pa po ako nakakakilala sa Panginoon, magaling ako mag-solve ng problems. Bakit? Kasi kahit anong paraan pwede. Mandadaya ako, magsisinungaling ako, magnanakaw ako, manlalamang ako ng kapwa. Ang dami. Lusot ako sa problem. Kasi hindi ako Christian eh. Tama? Ganun po talaga pag hindi Christian. Kapag dumating ka sa problema, naku, daming paraan. Pero kapatid, katulad ngayon, ikaw ay na kay Kristo. Kayong dalawa ni Jesus ay nagkaisa na. Isang paraan na lang po para mag-solve ng problem. Ito ay about faith. Katulad ng message ko last Sunday. Yung message ko last Sunday, kung nandito po kayo, wala nang ibang paraan. Pag dumating ang problems, pag dumating ang troubles, ang sabi ni Jesus, kasama ba kita? Yun na lang ang paraan, si Jesus. Wala nang diskarte ng pagnanakaw. Kasi ang pangit naman, born again ka, tapos pag nagka-problema, magnanakaw ka. Di ba? Biro mo, born again ka, pag nagka-problema, magsisinungaling ka. Gawain nyo ng hindi Christian. Gawain nyo ng mga taga-impyerno. Pero kung papunta tayo ng langit, pupunta po ang problema sa iyo, isa lang po ang paraan. Yung paraan ng Diyos. At ang tawag dyan, faith. Kaya nga ang title ng message last Sunday, Seeing the Future Through the Eyes of Faith. Kung nandito kayo last Sunday, walang ibang paraan. It's only through faith. At meron po akong ibibigay po sa inyo ngayon ng mga daily habits. Sabihin mo nga daily. Araw-araw. Sabihin mo nga daily. Okay? Ito po yung mga steps every day. Kaya nga hindi po ito madali. Kaya marami kang makikita, gusto nila magsimba lang sila o okay na buhay nila. Hindi okay ang buhay mo kapag nagsisimba ka. Kasi ang pinag-uusapan, araw-araw, hindi lingguhan. Wala akong ganon sa Bible. Alright? So how to go from overwhelmed to overflowing? Di ba? Ang daming problema. Pero kapatid, pag nabuhay ka ayon sa salita ng Diyos, yung overwhelm na yan magiging overflow ng pagpapala. Yan po talaga ang totoo. Yan ang tinuturo ng Bible. Kaya, mag-umpisa na po tayo. Ready na po ba kayo? Ready na?
Okay. Halos may pagkakamuka ito nung last Sunday pero iba po ang laman. Number one, stay connected to Jesus every day. Last Sunday, get to know God. Number one yun, di ba? Kasi laging number one talaga ang Diyos. Laging number one ang Diyos. Hindi ako pwedeng gumawa ng message na hindi una ang Diyos. Laging una ang Diyos. Last Sunday, nandito ba kayo last Sunday? Ano yung number one ko last Sunday? Get to know God. Alright? Tungkol yan sa relationship. Last Sunday, kumusta ang relasyon mo kay Jesus? Ito naman, gagawin nating mas malapit. Mas malapit. Alright? Stay connected. Hindi pwede kang may problem, hindi ka makakalakpas sa problema unless you are connected with the Lord. Pag ikaw ay nakalabas sa problem, hello, halimbawa, na-solve mo yung problem mo sa pera, na-solve mo yung problem mo sa opisina, na hindi po kasama si Jesus, malamang ibang paraan ang ginawa mo. Malamang gumamit ka ng connection, malamang sumipsip ka sa boss mo, malamang nagnakaw ka, malamang nagsinungaling ka, malamang ang ginamit mong paraan, yung pamamaraan ng mga walang iya. Hindi yung mga Diyos. Kaya nga kung gusto mo, ang unang hakbang, kung gusto mo lang walang sapilitan. Kung gusto mo na tadtad ka ng problema, pupunta ka sa tadtad ng pagpapala, walang iba, ito lang talaga, number one yan. You have to stay connected. Sabihin mo nga, connected. Teka, pastor, nagbabasa naman ako ng Bible eh. Hindi po yun ang pinag-uusapan. Pastor, nagsisimba naman ako. Hindi po yun. Pastor, nagpe-pray po ako. Hindi rin po yun. Iba po yung connected. Ito ang sabi ni John 15 verse 5. Ito sabi ni John. Si Jesus po nagsalita. Ano sabi ni Jesus? I am the vine, you are the branches. Nakakita na po ba kayo ng puno? May sanga, no? Ang sabi ni Jesus, siya yung puno. Ikaw yung sanga. Nakakita ka na ba ng sanga na pag linggo nakakabit, pag Lunes, nakahiwalay? Pag magpe-pray, kakabit. Pag hindi na nagpe-pray, hiwalay na kay Lord. Di ba? Magbabasa ng Bible, kakabit. Pag hindi na nagbabasa ng Bible, hihiwalay na naman. Pero ang sabi niya, ako yung puno, ikaw yung sanga. Ang sanga, hindi po yan umaalis. Nakakita na ba kayo ng sanga? Na? Paalis-alis, pakabit-kabit. Kolorum yun. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang kolorum. Minsan nakakabit sa Diyos, madalas hindi. Minsan nakakabit, madalas hindi. Yan yung mga religious. Alam niyo yung mga pasimba-simba. Pero hindi mo kasi pwedeng maging tagapagligtas si Jesus unless siya yung hari ng buhay mo. Alam niyo ba yun? Kaya minsan, nalilito yung tao. Sabi niya, tinanggap ko na si Jesus. Ano? Ano mo siya? Tagapagligtas. Talaga? Hari mo ba siya? Hindi. Kasi yung vine, yan ang hari. Ikaw yung kumabit doon. Alright? Kaya minsan, hindi ko gusto yung nadidinig ko. Tinanggap ko na po si Jesus bilang tagapagligtas. Bakit pawardi-wardi ang buhay mo? Kasi hindi naman siya hari eh. Sa totoo lang, hindi mo siya pwedeng maging tagapagligtas. Baka hindi ka nga ligtas eh. Kasi ang gusto mo lang iligtas ka, pero ayaw mo siyang maging hari. There's a problem. Ang laking problema mo doon. Biro mo, gusto mo lang iligtas ka, pero ayaw mo siyang maging hari. Ibig sabihin, siya yung pag-asa mo. Hindi ka pwedeng humiwalay sa kanya. Kaya sabi niya, I am the vine, you are the branches. If you stay joined, stay kapatid, stay. Walang alisan. Alright? Hindi pag gusto mo lang. Hindi kapag maganda lang ang nangyayari, you stay. At kapag hindi na maganda, you disconnect. You stay. If you stay joined to me, and I stay joined to you, then you will produce lots of fruits. Grabe.
But you cannot do anything without me. Ewan ko sa inyo kung hindi kayo naniniwala dyan. Kaya ako, takot na takot ako ma-disconnect. Takot na takot ako ma-disconnect. Sinisiguro ko na ako'y nakakonect. Kaya lagi ko ini-evaluate yung sarili ko. Nakakalugod ba sa Diyos ang buhay ko? Nakakonect pa ba ako kay Lord? Baka hindi na. Baka akala ko, nagsisimba ako, pastor ako, nagpipreach ako dito ng linggo, yung pala linggo na lang ako, nakakonect. Yung buong linggo pala, disconnected ako. Hindi ba ganyan yung marami nagsisimba? Ba't kayo nagsisimba? Tanungin ko kayo, bakit kayo nagsisimba? Kasi may mga nagsisimba, siguro may hinihingi ka. That's good. Okay naman po yun. Nagsisimba ka kasi meron ka hinihingi, nagpe-pray ka kasi may problem ka. Okay naman po yun, hindi mo masama yan. Pero alam nyo, nakikita ko madalas, ang mga tao nagsisimba yan, pagkatapos magsimba, di-disconnect na sila. Magko-connect lang sila pag nasa simbahan. Kakanta yan, makikinig yan, magbibigay yan. Pupunta ng cell group yan. Pero in between, disconnected. Ang sabi ni Jesus, if you stay, join. Parang, alam nyo, itong kamay ko, hindi ito pwedeng humiwalay. Ang kamay ko, yung braso ko, hindi pwedeng isang beses lang, isang linggo dumudugtong yan. Di ba? Hindi pwedeng nakahiwalay yung kamay ko from the rest of my body. If you try to go through life on your own power, you're going to be overwhelmed. Bakit na overwhelmed? Sinusubukan mo na mabuhay sa sarili mong sikap. Eh, ang sabi niya, you cannot do anything without me. Ibig sabihin, huwag mo nang subukan to go through life through your own power. Eh, yung iba sa inyo, magagaling, tama? Yung iba sa inyo, matatalino. Yung iba sa inyo, masisipag. Hindi ko kailangan yan si Jesus. Panglinggo lang yan. Kasi kaya ko naman mabuhay. Tama? Disconnected. Tapos magtataka ka, ba't ka na overwhelmed? Eh, eto na, 2026 na naman. Uulitin ko, maraming problemang dadating sa 2026. Lahat ng mga magre-rely sa kanyang pera, sa kanyang talino, sa kanyang galing, you will be overwhelmed. Sigurado yun. Hindi ako nasabi nun hindi ako may sabi. Sabi ni Jesus, you cannot do anything without me. Huwag mong subukan na mamunga nang wala ako. Di ba sabi niya, if you stay joined to me and I stay joined to you, then you will produce lots of fruit. Kung nakakonect lang tayo kay Jesus, kung lagi mong tinitingnan, nakakonect pa ba ako? Kasi pupurol ka talaga. Natandaan niyo yung message ko, yung mapurol. Pupurol kayo. Kapag sinubukan niyong mabuhay on a daily basis, disconnected. Okay? How to effectively connect to Jesus? Meaning, paano po tayo effectively magko-connect? Paano? Siyempre, may steps, di ba? Number 1, through the Word of God. Kung gusto mo talaga na ikaw ay maging mabunga, maging overflowing ang blessing, araw-araw, walang ibang pupuntahan. Magsisimula ka lang sa salita ng Diyos. Ano sabi ni Jesus? John 15 verse 7, if you remain in me and my words, sabihin mo nga, my words. O yan malinaw po basahin niyo mabuti Ang sabi ni Jesus, kung nananatili ka sa akin at ang salita ko ay nananatili sa iyo, ask whatever you wish and it will be done for you. Grabe. Grabe yan. Ewan ko. Hindi ko alam. Yan pa lang, makikita mo magbabago na buhay mo. Number 1 pa lang number 1 pa lang. So, ibig sabihin, kaya magulo buhay mo, kaya lagi kang overwhelmed, kaya kang under pressure, kaya lagi na-stress, nakahiwalay ka sa salita ng Diyos. Sabi mo, si Jesus, talagang Savior ko yan. Hindi, kung talagang Savior mo siya, hari mo siya,
meron siyang salita na sinusunod mo. Kasi yung hari, meron niyang mga commandments. Alangan namang hari, walang commandments. Alangan ng presidente, walang presidential decree. Meron po, ang hari may commandments. Hindi pwedeng si Jesus tagapagbigay lang ng tinapay para kumain ka 3 times a day. Hindi lang siya tagapagbigay ng hanap buhay mo. Hindi puro, Lord, pagalingin mo ko. Lord, bigyan mo ako ng hanap buhay. Savior yun, Savior. Pero ang hari, sinusunod mo yung utos niya. Kaya ang sabi, if my words remain in you, ask whatever you want. Grabe, alam nga namang hindi ka umalis sa hirap. Alam nga namang hindi maayos yung pamilya mo. Ang tanong dito, are you feasting on the word or are you fasting? Sino rito, grabe, nagpipista ka sa salita ng Diyos, busog na busog ka sa salita ng Diyos, o nag-aayuno ka? Alam mo yung fasting, hindi kumakain, tama? Kasi dalawa lang ang gagawin mo sa salita ng Diyos, sa Bible. Dalawa lang. Either magpakabusog ka sa salita ng Diyos or magpakagutom ka sa salita ng Diyos. Sabi ko nga sa inyo last Sunday, kapag may problema, dalawa lang gagawin mo. Bubusugin mo yung faith mo o gugutumin mo yung faith mo. Bubusugin mo yung takot mo o gugutumin mo yung takot mo. Diba? Natandaan nyo last Sunday? Ganun din yun. Okay? Ikaw ba'y nagpipista? Grabe, gutom na gutom ka sa salita ng Diyos. Ang sabi ni Jesus, blessed are the hungry. Pinagpala ang mga nagugutom. Saan? Sa salita ng Diyos. Yan naman katabi mo. Hindi naman pinagpala yan dahil itong nakaraang medianoche, grabe. Hindi 500 ang budget niyan. 5,000. Kita mo, bilog na mukha niya. Ibig sabihin ng connected, you abide, always staying. Yun po ibig sabihin ng connected. Makakakonect ka lang kay Jesus on a daily basis pag nakakonect ka sa Word. Wala nang iba. Hindi pa simba-simba yan. Yung simbahan, yan po ay outpouring na lang. Yan po ay result. Yan po ay overflow. Alam mo kung ba't ako nagsisimba? This is an overflow of my relationship with God. Hindi mo ako pipiliting mag-church kasi overflow eh. Hindi ako na-overwhelm. Ako ay overflowing. Kaya hindi rin ako napipilitang magbasa ng Bible kasi yun ay overflow ng aking koneksyon kay Jesus. Hindi mo ako pipiliting mag-pray. Dito po sa Dulos, ang dami nating pinipilit mag-pray. Ang ibig sabihin, hindi ka nag-overflow. Kasi ang ginagawa mo outwardly, hello, yung panglabas. Yung pagsisimba, panglabas yan. Pagbabasa ng Bible, panglabas yan. Pananalangin, panglabas yan. Lahat ng yan ay overflow kung ano yung nasa loob. And if inside of you, if your spirit, if your soul is connected to Jesus, mag-overflow yan. Pag Sunday yan, grabe, Sabado pa lang, excited ka na. Sunday bukas. Overflow, nag-overflow. Hindi yung tamad na tamad kang magsimba. Kapag tamad kang magsimba, you have a problem. You have a problem. Ano pa yung pangalawa? Prayer. Yan yung effective connection. Dalawa lang. Hindi church. Hindi church. Bakit? Overflow lang to. Andiyan pa po ba kayo? Okay? Yung iba kaya nagsisimba kasi may religion. Ang tingin nila sa Dulos, religion. Katoliko. Yung mga Katoliko, ganon. Wala namang relasyon sa Diyos. Eh baka mamaya, ganon ka ha? Baka kaya ka nagsisimba kasi utak mo Katoliko pa rin. Hindi. Ang pagsisimba ay overflow. Ang pagbibigay ng tithes and offering ay overflow. Walang sapilitan. Lumalabas. If you are connected with me, you will bear much fruit. Ano yung fruit? Simba, Bible reading, prayer, tithes and offering, training, fellowship, soul winning, consolidation. Lahat pong yan panlabas. Lalabas po yan.
If you are connected with the Lord, overflow. Sabihin mo nga, overflow. Yung iba hirap na hirap mag-pray. Bakit nyo pinahihirap ang prayer? Sige nga, malamang di ako matapos sa number 1. Bakit kayo hirap mag-pray? Bakit? Kasi ang ginagawa mo sa prayer, duty. Duty, obligasyon. Kaya ka nahihirapang mag-pray. Ano ba ang prayer? It's a dialogue between your father and the son. Ang bata ba nahihirapang makipag-usap sa tatay? O yan, si Luke. Si Luke. Oy, Luke, di ka nagno-notes. Si Luke, nahihirapan ba si Luke maghumingi sa akin? Hindi, kasi apo ko yan eh. May relasyon. Si JP, ang lakas ng loob ni JP humingi ng pera. Dad, pahiram nga ng 5,000. Bakit? Babayaran mo ba? Pahiram pa. Pahingi na lang. Bakit hindi nahihirapan? Hindi siya natatakot. Kasi anak ko yan eh, tatay niya ako. Bakit marami sa inyo, hirap kayong mag-pray? Kasi nga, ang tingin mo sa prayer, katungkulan. No, it's a privilege. A privilege between a son and a father. Sabi ni Jesus, malibang tumulad kayo sa isang bata. Hindi nyo makikita ang kaharian ng Diyos. Imagine prayer, hirap na hirap ka. Pero nasa ministry ka, ha? Lalo sa multimedia, naku po. Worship, nasa worship team ha. Worship team. Si pastor nagpipreach tuwing linggo, tapos hirap na hirap ako mag-pray. Oh, may problema talaga ako dyan. Pero hindi ako nahirapan sa prayer. Bakit? Kasi anak ako ng tatay ko. At hindi lahat ng tao pinakikinggan ng Diyos ang prayer. Hindi lahat. Yung iba, kinaawaan lang, mabait lang talaga ang Diyos. Pero hindi nakikinig sa prayer ng mga walang relasyon. Ikaw sabi mo, anak ka ng Diyos ha. Sabi mo, anak ka ng Diyos. Ibig sabihin, meron ka na ngayong relasyon sa tatay mo sa langit. Kaya nga, unang tinuro ni Jesus ng panalangin, Our Father. Bakit yun ang unang itinuro? Ama namin. Kasi nakaka-connect ka ngayon sa Diyos na may-ari ng langit at lupa. And I enjoying it. Enjoy na enjoy ako doon. Kasi hindi yun duty. Hindi mo na ako kailangan checkan ng attendance. Hello? Parang tahimik. Sabi mo sa katabi mo, ikaw pinag-uusapan. No? Ikaw. Yung iba gagawin, nakaprogram yung prayer. Oy, nakapag-pray na ako ng 3 times a week. Okay na yun. Hindi, alam ko naman yung iba sa inyo, 3 times a week, pero yung prayer ninyo, healthy, that's good. Sinasabi ko lang po, mga kapatid, baka marami, nakadetach ka na. Hindi mo napapansin, nakadetach ka, disconnected ka. Kasi word of God and prayer, kung gusto mo maging effective, ang connectivity mo. Alam mo yung saksakan? Alam mo yung saksakan sa outlet? Di ba dalawa yan? Negative and positive. Pag nagsaksa kayo, bakit dumadaloy ang kuryente sa outlet? Kasi dalawa yun eh. Positive and negative. Para dumaloy yung source ng power. In the same way with our lives. Ang pinag-uusapan, daily connection with Jesus. Andiyan pa po ba kayo? Aalis na po ako sa number 1, baka mamaya. Okay, mag-overtime na naman ako. May bisita tayo. May natutuhan na po ba kayo? O may natutuhan na po kayo, tatapusin ko na po ito ngayon. Closing prayer na tayo. Pero dahil wala pa kayo natutuhan, tutuloy ko po. Alright? Number 2, paano lilipat from overwhelm to overflow? Number 2, replace your complaining with gratefulness. Meron tayong gagawin. Ano yung unang gagawin? Kumonek ka kay Jesus daily, ha? Batid, kukonek ka kay Jesus araw-araw, ha? The Bible and prayer. Pangalawa, may papalitan kayo. Hindi ba, sa dami ng problema, ano nadidinig mo lagi sa mga tao? Reklamo. Reklamo, reklamo, reklamo. Alam niyo ba, sabi ng mga dalubhasa, complaining is the most unhealthy emotion
of a human being. It's the worst. Sabi ng mga dalubhasa, kakasakit ka, manghihina ka, madidiscourage ka, iinit ang ulo mo. Kasi it's the most unhealthy emotion of a human being. Reklamo. 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 Lalo pa ngayon, di ba? Totoo naman, mahirap ang buhay. Totoo naman yun. Pero hindi ako damay dyan. Hindi talaga ako damay sa hirap ng buhay. Kasi napalitan ko na 35 years ago, 35 taon na po nakakaraan. Pinalitan ko na po yung pagiging reklamador ko sa pagiging mapagpasalamat. Kung ang complaining is the most unhealthy human emotion, being grateful is the most healthy human emotion. Sabi po yan ng mga experts. At bago sinabi ng experts yan, sinabi na ng Bible yan. Sinabi na po ng Bible yan. Thousands of years ago, a happy heart is a good medicine. Ang masayang espiritu ay nagpapagaling ng sakit. Sinabi po ng Bible yan. Wala pang nakakatuklas niyan na tao. Hindi pa nila napag-aaralan, sinabi na ng Holy Spirit yan. Ang mga reklamador, kakasakit yan. Ano sabi ng Panginoon sa Israel? Alam niyo ba na bakit namatay ang Israel sa desert? Bakit hindi sila nakapasok sa promised land? Akala niyo idolatry, no? Hindi yung idolatry. Complaining. Lagi silang nagre-reklamo. Mula paglabas nila ng Egypt, naghahanap na agad sila ng pagkain. Paglabas pa lang nila ng Egypt, sinusumbatan na nila si Moses. Moses, ano ginawa mo? Ba't mo pa kami inalis sa Egypt? Mamamatay din lang pala kami dito. Ibalik mo na lang kami sa Egypt. Mama, dami nun. Basahin nyo. Sa Book of Exodus, sa Book of Numbers, sa Book of Leviticus, sa Book of Deuteronomy. 4 na libro. Puro reklamo. Ano sabi po ng Panginoon sa Book of Numbers? Ano sabi niya? Lahat ng sinabi ninyo, nadinig ko yan, yan ang gagawin ko sa inyo. Ano sabi nila? Mamamatay tayo sa disyerto. Namatay po talaga sila lahat. So malinaw. Malinaw ha? Hindi po sila pinatay ng Diyos dahil sa idolatry ha. Pinatay sila ng Diyos dahil wala silang utang na loob. Hindi marunong magpasalamat sa Diyos. Sino sa inyo rito yung na born again ka, panay-reklamo mo pa rin? Grabe, hindi mo man lang maipagpasalamat na namatay si Jesus sa cross para sa iyo. Ang nakikita mo, walang pera, walang damit. Diba? Yun lang ang nakikita mo. Hindi mo maipagpasalamat. Panginoon, salamat namatay ka sa cross para bayaran yung kasalanan ko. Alam mo, pag ganyan ang ugali mo, ma-overwhelm ka sa dami ng problema. Ma-overwhelm ka. Hindi mo kakayanin. Pag nagka-problema ka sa pera, backslide ka na dyan. Pag nag-away kayong mag-asawa, backslide ka. Pag nagka-problema ka sa trabaho, negosyo, backslide ang aabutin mo. Bakit? Kasi nga puro reklamo ka eh. Kailangan palitan mo yan. Papalitan mo talaga yan. Renewing of the mind. Hindi mo makikilala ang Diyos pag reklamador ka talaga. Nagpapakilala ang Diyos itong 2026 sa mga mapagpasalamat. Hello? Philippians chapter 2 verse 14. Do everything without complaining and arguing. Magtrabaho kayo kahit maliit ang sweldo, magpasalamat kayo sa Diyos. Kahit maliit ang sweldo, Panginoon, salamat, may hanap buhay ako. Kahit tumutulo ang bubong ng bahay mo, Panginoon, salamat, kahit may butas ang bubong, salamat, may tinutulugan kami sa gabi. Kahit hindi masarap ang ulam mo, Lord, thank you sa pagkain. Salamat po.
Kahit yung pangarap mo, hindi mo pa nakikita na malapit ng matupad, Lord, thank you. Isang araw matutupad din ang pangarap ko. O konti ang pera mo, Lord, o konti pera, pero salamat, lahat ng kailangan ko, isusupply mo yan, pangako mo yan. At hindi magtatagal, dadami din ang pera ko. Yes. Alam mo, walang problema na pwede magpatumba sa'yo pag ikaw ay mapagpasalamat. Alam niyo yung mga madaling tumumba sa buhay, yan yung mga reklamador. O sige, Pastor, hindi po ako nagre-reklamo. Hindi rin ako nagpapasalamat. Pareho din. Pareho din yun. Hindi ka nagre-reklamo. Alam mo ba kung bakit binigay ang bibig? Hindi po binigay ang bibig para magmarites ka. Hindi po binigay ang bibig. Alright? Ang Diyos ang naglagay ng bibig mo. Para saan yan? Para purihin ang Diyos. Hindi para magsinungaling. Hindi para magmura. Hindi para magreklamo. Itong bibig na ito, hindi ginawa ng Diyos para magsalita ng mga negative things. Hindi ginawa ito to speak death. Ito inilagay ng Diyos to speak life. Magsalita ng salita ng pananampalataya. Hindi magsisinungaling itong bibig na to. Sasabihin ko ang totoo, ang Diyos ay mabait, ang Diyos ay mabuti, walang imposible sa Kanya. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Sabi ng mga doktor, yun daw puso mapagpasalamat, yun daw katawan mo, nagpo-produce ng serotonin, dopamine, oxytocin, at marami pang min. Oh, yan po yun eh. Science to science. Absent ka, no? Absent ka nung tinuro to, no? Sabi nila, ang katawan mo raw, pag ikaw raw ay masaya, mapagpasalamat. Hindi ka masaya dahil maganda ang buhay, Hindi. Ang ibig sabihin ng mapagpasalamat kahit mahirap ang buhay. Kasi iba sa inyo, mapagpasalamat pag may blessing Pero pag may problema na, di ba to? Mabalik na lang ako sa Katoliko. Kala ko ba, pag na-born again ako, ganda na buhay ko. Alam nyo, nagpo-produce ang katawan mo ng mga chemicals. Ang tawag ay serotonin, dopamine, oxytocin, at marami pang in. At ito po mga chemicals na to nagpupunta sa brain. Nagpupunta sila sa brain. At ito mga chemicals na to ay binuboost nila yung happiness. Sabi nila ng mga experts, sila na nagsabi, pero sinabi to ng Bible so long ago. Number 3, nandiyan pa po ba kayo? Alright, malapit na po tayo matapos. 15 points lang po ito. Number 3, ito po, pampa-overflow. Okay? Ready na ba kayo sa pampa-overflow? Tumigil na kayo maging kuripot. Alam niyo, yung mga malulungkot na mga nasa loob ng simbahan, yung makukunat. Tingnan mo yung katabi mo, biglang tatawa yan. Biglang ko na. Alam niyo ba mga kilala kong malulungkot? Hindi ito biro Alam niyo yung mainitin ang ulo, malulungkot, yung mga kuripot. Yung merong scarcity mindset. Yung hindi naman siya hirap na hirap sa buhay. Pero yung utak niya, kuripot siya. Yung hindi siya nagagamit ng Diyos para sa giving, share ng blessing. Alam niyo ang pangako ng Diyos, kaya kapag papalain para maging pagpapala. Yun ang kondisyon. Kondisyon yun Alam mo ba na kondisyon yun? Pagpapalain kita at ikaw ay magiging pagpapala. Hindi lang sa anak mo. Hindi pamilya. Doon sa hindi mo kaano-ano. Yun, sabi ng Bible. Genesis chapter 12. Kung gusto niyong basahin, wala dyan sa PowerPoint. Steps po ito Mahirap po ito, hindi ito madali. Sabi ko nga sa inyo, hindi madali na kumunek kay Jesus araw-araw. Hindi madali yun. Kailangan talaga yun, didisiplinahin mo sarili mo sa oras mo. Lalayo ka sa kasalanan. Hindi rin madaling maging mapagpasalamat kasi nasanay ka ng reklamador ka.
Hindi madali yon. Pero kailangan mong gawin yon. Hindi rin madali na mula sa pagiging kuripot, magiging mapagbigay ka. Hindi ko sinabing pamigay nyo pera nyo, ha? Hindi ko ganun yun. Anyway, sa ibang araw, hindi po natin madidiscuss dito po yon. Alright? Pero ang sabi po ng Malakay, alright? Ang sabi ng Malakay, ito po tungkol sa ikapu, Tungkol to sa ikapu, huwag kayong ma-offend, Babasahin ko lang ang talata ng Bible. Bring the full amount of your tithes to the temple. Ano yung temple? Yung church. So that there will be plenty of food there. Kailangan po kasi ng church natin ang hindi pagkain lang, pambayad. No? Dito po sa Fisher Mall, nagbabayad tayo rito ng 250,000 a month. Hindi ko kayo pinipilit magbigay. Ang pinag-uusapan lang po natin ngayon, paano ka hindi ma-overwhelm pagdating ng financial problem. Kaya marami po sa inyo laging walang pera. Yun ang dahilan. Alright? Kasi nga po, pagdating sa gawain ng Panginoon, sobrang kunat ng iba. Pero nakakabili ka ng gusto mo, Nakakabili kayo ng appliances, nakakabili kayo ng masarap na pagkain, nakakabili kayo ng damit. Pero pagdating sa gawain ng Diyos, naku po, grabe. Ano sabi ng Bible? Bring the full amount of your tithes to the temple. Put me to the test, and you will see, makikita mo talaga, that I will open the windows of heaven and pour out on you in abundance all kinds of good things. Hindi kayo madadamay sa sobrang kahirapan. Alam niyo ang Diyos, ganito po ganito ang Diyos. Ang Diyos bago po likhain ang langit at lupa, nilagay na po niya yung isang universal law. Alright? Universal po yan, parang PhilHealth. Ano tawag sa PhilHealth? Universal law ng Pilipinas. Lahat ng Pilipino ay entitled sa PhilHealth. Ang tawag doon, Universal Healthcare System. Pinirmahan ng presidente yan. Universal yan. Kapag Pilipino ka, kaya may pera, kaya wala, ikaw ay entitled sa universal healthcare. Ang Diyos ganun din. Kung si presidente nga, nagawa yun Si Lord kaya, hindi niya kaya. Ano yung ginawa ng Diyos? Ginawa niyang universal law into the world. Ito yung universal law. The more that you give away, the more that you receive. Yan yung universal law. Hindi ka damay dyan kasi kuripot ka. Hindi ka damay doon sa universal law. Kaya nga umalis ako sa hirap. Umalis kami sa utang. Umalis ako sa utang. Bakit? Kasi nung sugarol po ako, alam niyo nung sugarol po ako, hindi ako takot magwaldas ng milyon-milyon. Pero hindi ako kontraktor, Hindi ako kontraktor. Hindi rin po ako tiga DPWH. Marami lang akong diskarte sa buhay, kaya ako po'y milyonaryo. Nagpapatalo po ako sa casino ng 5 milyon isang araw, 3 milyon. Kayang-kaya ko yun. Ngayon pa na born again ako. Sabi ko nga, na born again ako, grabe, nung hindi nga ako Kristiyano, nakakapagwaldas ako ng pera sa sugalan, sa babae, sa alak, sa bisyo Ngayon pa, kaya alam po ninyo, hindi talaga ako kuripot Kahit nung ako po ay taga-impyerno pa ako. Ngayon taga-langit na ako yung pera ko, una yan sa templo. Yan ang sabi Bring the full amount of your tithes to the temple. Ano yung temple? Yung church. Okay Teka muna. Hindi po yan sa pilitan. Sabihin mo nga sa katabi mo, tingnan mo nga, baka mukhang makunat, kaya paliwanag mo sa kanya kasi baka hindi na magsimba yan sa linggo. Hindi sa pilitan ang ikapu. Sabihin mo nga, sige na nga, tingnan mo siya. Natatakot ka. Natatakot ng tingnan Kasi kuripot nga di ba? O sige, kung kuripot ka, okay lang yun. Hindi naman problema ng Diyos yun. Problema mo yun Ngayon, hindi ka madadamay dun sa universal law. Isinabog ng Diyos yan.
Wala pang 10 commandments. Kapatid, hindi pa ginagawa ang 10 utos, ginawa na ng Diyos yan. Na ikaw, habang nagbibigay, lalong marami kang tatanggapin. Yun ang universal law. Walang pwedeng kumontra dyan. Sige, subukan mo. Kaya ka nga hirap na hirap eh, di ba? Di ba ang tagal mo ng hirap? Bakit hindi mo naman subukan? Tumigil ka na sa pagiging kuripot mo. Subukan mo kaya. Kasi ang sabi ng Panginoon put me to the test. Di ba sinabi ng Diyos? Hoy, hindi ako naghahamon sa iyo si Lord Baka sabi, hindi si pastor naghahamon sa iyo Si Lord ang naghahamon sa iyo. Put me to the test. Subukan mo ako, sabi niya. Kasi nga, ayaw mo subukan, kaya tuloy hirap na hirap ka. Kaya lagi kang gipit na gipit. Alam nyo, bakit po ginagawa ito ng Diyos? Kasi po, habang ikaw ay nagiging palabigay, lalo ka nagiging kamukha ng Diyos. Kasi God is a giver. Ang Diyos hindi madamot. Hindi siya makunat. Kaya habang ikaw ay nagiging palabigay, nakakamukha ka niya. Alam nga naman, hindi ka pagpalain kung nakakamukha ka ng Panginoong Jesus. Andiyan pa po ba kayo? May nagtanong sa akin, alam nyo, bakit daw parang ginagawa na niya yung tinuturo natin? Bakit gano'n? Parang medyo hirap pa rin siya sa problema. Kasi ganito po yun. Meron pong sinasabi po sa Bible na minsan kaya ka naghihirap, yung marami dyan ay self-inflicted. Ano yung self-inflicted? Yung overspending, sobrang gastadora ka, talagang kakapusin ka talaga dyan. Alright? Walang kinalaman ng demonyo dyan. Walang kinalaman dyan yung Diyos. Kasi nga, gastadora, hindi nagbabudget. Kaya karamihan po, yung iba, ang sweldo mo, 20,000, ang gastos mo, 22. Maghihirap ka talaga dyan. Kasi nga, overspending and living beyond your means. Hindi ka pwedeng, ang sweldo mo, 20, gagastos ka ng 22. Kahit nagtatides ka, maghihirap buhay mo. Kasi self-inflicted yung problem mo. Pero ang totoo, pag Christian ka, pag Christian ka, spiritual warfare po ang importante dito na maintindihan. Nandiyan pa po ba kayo? Alam niyo po ba, ang pinakamalaking labanan sa Bible ay tungkol sa pera. Tungkol sa pera yan. Kasi pag mahirap ka, gustong-gusto ng demonyo, mahirap. Why? Hindi ka sasaya. Hindi ka talaga sasaya pag lagi kang walang pera. Hindi ko sinasabing money is everything. Pero grabe, pag wala kang pera, hirap nun. Naranasan ko po yun. Naranasan ko walang pera. Kaya alam ko, mahirap walang pera. Gustong-gusto ng demonyo yan. Pangalawa, pag mahirap ka, you will be an ineffective Christian. Hello, nandiyan pa po ba kayo? Born again ka, pero mahirap ka. Walang maniniwala sa iyo. Walang maniniwala sa iyo. Believe me. Mas mayaman sa iyo yung walang iya Paano makikinig sa iyo yung kapitbahay mo, kaopisina mo, na ang daming pera, pero taga-impyerno? Ikaw, born again ka, mahirap ka. Lagi ka nangihiram ng pera, lagi ka nangungutang. Spiritual warfare yan. Gagawin ng demonyo ang lahat para wag kang umalis sa kahirapan. Kasi kahit anong daldal mo, walang maniniwala sa iyo. You will become ineffective. Walang bisa ang salita. Ang tinitingnan nila yung buhay mo. Wala. Tingnan mo yung mayaman, saka si Lazaro. Si Lazaro namamalimos sa mayaman. Napunta ng impyerno yung mayaman. Bakit? Hindi naman naniniwala kay Lazaro. Biro mo yung mayaman nang lilimos doon sa born again. Kaya yung born again napunta ng langit, yung mayaman napunta ng impyerno. Paano maniniwala sa iyo yung mga tao? Wala kang pera lagi. Kaya kalooban po ng Diyos, umalis ka sa hirap. Kaya ang sabi po ng Ephesians chapter 6, verse 12, for our struggle is not against flesh and blood. May kalaban po tayo. Ang kalaban hindi po tao, hindi laman at dugo. Ang kalaban ay mga rulers, authorities, powers of this dark
world. Mga demonyo kalaban mo sa pera mo. Kaya hindi ba yun napansin? Pag gusto mo mag-ikapu, may bubulong sa'yo. Ba't ka mag-ikapu? Bibili lang ni pastor sa Jollibee yan. Grabe, napaka-cheap naman ang Jollibee. Hindi, gano'n, di ba? May bumubulong, may magsasalita pa nga sa'yo. Niloloko lang kayo dyan, hinihingan kayo. Kaya nga hindi kayo pinipilit mag-ikapu dito sa dulos, ha? Wala pong namimilit, hindi kayo binobola, hindi kayo minamanipulate, hindi po ako gumagamit ng salita ng Diyos para magbigay kayo. Ang sinasabi po natin, okay, kalooban po ng Diyos na umalis kayo. So when it comes to our finances, listen, ano sabi ng verse, may kalaban po talaga tayo mga demonyo. Gusto nila mahihirap ang mga Christian. Kaya nga pagdating sa pera, don't just check your budget. Check your spiritual armor. Kasi ang kadugtong niyan, suot mo yung baluti mo. Yan ang kasugtong niyan eh. Yung verse na yan, isuot mo yung helmet of salvation, isuot mo yung breastplate of righteousness, isuot mo yung belt of truth, isuot mo yung sandals of peace, dalin mo yung shield of faith. Di ba? Bakit? Kasi nga po, pagdating sa pera, meron pong spiritual warfare. Check your spiritual armor, not the budget. Eh, ang galing mo nga mag-budget. Naka-expose ka naman sa atake ng demonyo. Pangalawa, bakit po naghihirap ang ibang Christian kahit masunurin? Kasi nga, minsan ito po'y Lord's discipline. Huwag kang umasa na pagpapalain ka ng Diyos kung ikaw ay lumalabag lagi sa Diyos. Kaya yung iba po sa inyo, nagtatides ka, tama? Nagtatides kayo, nagsisimba kayo, nagpe-pray kayo, nagsiself group kayo. Eh bakit wala ka pa rin pera? Eh kasi dinidisiplina ka ng Diyos. Kasi hindi ka pwedeng pagpalain o masuwayin. Ang masuwain, mahirap pagpalain. Evaluate your life. Pangatlo, it's part of God's plan. Kaya wala kang pera ngayon, kapatid, hindi dahil sa demonyo, hindi dahil galit ang Diyos sa iyo. Pinapayagan niya pansamantala kasi meron siyang mas magandang plano in the future. Amen. Hindi niya pinayaman si Joseph. Naging alila si Joseph dahil kasama sa plano na wala ka munang pera. Ganon din si Job. Si Job, inalisan ng Lord ng pera, wala namang kasalanan. Pero God is planning something better. Kaya kapatid, pag dumadaan sa iyo yung pagdating sa pera, tingnan natin, masunurin ka ba sa Diyos? Kung masunurin ka, baka naman mag-intay ka lang. Baka God is planning to do something better. Amen? Lastly, panghuli, anong oras na ba? Alright, may 6 minutes pa po ako. Bakit pumuesto na si Bal? 6 minutes pa ako. Alright? Alright. In Jesus' name, huwag ka muna tumugtog. Alright? Okay. May 6 minutes pa ako. Alright, last one. Paano ka aalis mula sa overwhelm papunta sa overflow? May natutuhan na ba kayo sa 1, 2, 3? Alright? Stay connected with Jesus daily, ha? Pangalawa, ano yung pangalawa? Yung complaining, palitan natin ng pagpapasalamat. Pangatlo, alisin mo na yung pagkamakunat mo, ha? Yung pera, paggamit mo sa Diyos. Paggamit mo sa Diyos. Pang-apat at panghuli, stop comparing and start being content. Marami kayong makikita na mga walang ya, may pera. Alright? Dapat tingnan mo yan, alright, sa tingin ng pananampalataya. Marami po sinasabi sa Bible, huwag kayong maiinggit sa mga salbahe. Dahil isang araw, mawawala din sila. Sabi po ng Bible yon. Right? Kaya nga tinuturo sa atin, huwag kayo reklamador, magpasalamat kayo,
Kahit parang, ba't ganun? Bakit itong mga salbahe na to, ang daming pera? Huwag niyong i-compare ang sarili niyo sa iba. Alright? At magsimula kayo, siyempre pag hininto mo, you will start. Tama? Kasi baka mamaya ganito yon. Huminto ka nga na mag-compare, hindi ka naman nagsimula. Naintindihan niyo po ba? Halimbawa, hindi ka nga nagre-reklamo. O sige, huminto ka na sa hindi ka naman nagsimula na maging mapagpasalamat. Ay, walang mangyayari pa rin yun. Kailangan, when you stop, you start. When you stop doing something, you start doing something new. So ngayon, kung ikaw ay mainggitin ka, kasi ano yan ugali yan ng mga inggitero. Maraming inggitero dito sa mundo. Kaya alam nyo, ako po, hindi po ako nagpo-post ng mga blessing ko. Alam niyo, ba't hindi ako nagpo-post ng blessing ko? Maraming maiinggit. Hindi po porket pinagpapala kayo, ipapangalandakan niyo yun. Ako pa minsan lang ako mag-share ng blessing kapag talagang na-overwhelm ako sa blessing. Kailangan ko talagang i-share. Kasi grabe yung ginagawa. Minsan lang yan Pero hindi niyo ako makikita sa Facebook. Lalo na yung, alam niyo, minsan merong masama kang pinagdadaanan, huwag kayo magpo-post sa Facebook. Kapag meron kang masamang pinagdadaanan, marami dyan natutuwa. Malupit itong mundong ito. Alam mo ba yon? Na ang mundong ito ay malupit. Kapag ikaw ay minamalas, di sila kikibo. Pero pag ikaw ay sinuswerte, marami magagalit sa'yo. Okay, ginamit ko na yung malas at swerte. Hindi tayo naniniwala doon, Handiyan pa po ba kayo? Hindi tayo naniniwala doon. Ibig ko lang sabihin ganito, pag hindi maganda takbo ng buhay mo, ang mga tao, okay lang yan. Sasabihan ka pa nga, lalakpasan mo rin yan. Ganun po ang tao. Pero subukan mo, pag gumanda buhay mo, maraming magagalit sa iyo. Yes, ganyan po kalupit ang mundong ito. Ganyan po talaga. Maniwala kayo sa akin. Ngayon, ang gagawin mo na lang, kapatid, baka ikaw isa ka rin sa mga inggitero at inggitera. Yan ang problem. Inggitera ka. Inggitero ka. So kailangan, kung gusto mo, na itong 2026 ay mag-overflow ang pagpapala sa iyo, huwag mong tingnan ko ano meron sila at wala ka. Magsimula ka na maging kontento. Of course, when I say content, hindi ibig sabihin hindi ka na mangangarap. Kontento ako in the meantime, pero alam ko may mas maganda pang parating sa akin. Yung iba kasi tumigil ng mangarap. Okay na ako dito. Kahit basic lang ang sweldo ko. Okay na ako rito. Kasi sabi ng Bible, magpasalamat. Magpasalamat, pero wag tumigil mangarap. Andiyan pa po ba kayo? Amen. Teka, may nakikita na ako mga naghihigab sa likod. O sige, bibilisan ko na po. Ang laki. Yan po ay senyales na po sa akin. Baka naman sabihin nyo, mahina ang pakiramdam ko Okay? Nakita ko kasi laki, baka pumasok yung langaw. Okay, nandiyan pa po ba kayo? O yung verse na lang, para titigil na po ako, isang verse na lang. Ano sabi po ni Solomon? It is better to be content with what little you have. Yung pinakamayaman na tao na nabuhay sa daigdig. Mas mayaman pa siya kay Jesus. Nung nandito si Jesus sa daigdig, siya po ang pinakamayaman. Ang sabi niya, mas maganda na maging kontento ka kahit maliit lang ang meron. Otherwise, ang sabi niya, you will always be struggling for more. Mawawalan ka na ng katahimikan, ma-overwhelm ka kasi makikita mo, bakit sila napopromote? Bakit sila lumalaki sweldo? Ang mangyayari sa iyo dyan, makikipagkompetensya ka, hindi ka na makakatulog, maiinggit ka na ngayon. Papasok na yung inggit, papasok na insecurities.
pati pananampalataya mo, maapektuhan na yun. And that is like chasing the wind. Para kang humahabol sa hangin. Mapapagod ka lang. Amen. Bayaan nyo sila kung nagkakapera. Bayaan nyo sila. Ako, pag nakakakita po ako ng mga tao pinagpapala kaysa sa akin, alam niyo, sabi ko, wow, Lord, galing mo naman. Ako nasusunod dyan. Lagi ko sinasabi yon. I'm next in line, Lord. Hindi ko pipilitin na pumantay sa kanila. Kasi kapatid, pag pinilit mong i-compare ang sarili mo sa iba, diyan napapasok ang katakot-takot na problema. Mawawalan ka ng kapayapaan, gagalit ka sa tao na yon, kahit di naman kayo magkaaway, wala namang ginagawa sa yung tao, pero grabe yung puso mo, kinakain ng inggit, insecurity. Hayaan mo sila. Pasalamat ka sa Diyos. Nandiyan pa po ba kayo? Pwede po ba tumayo tayong lahat? Alam niyo, ibig sabihin ng contentment. Alright, bago po tayo umalis, kontento po ako, pero marami pa akong goals, marami pa akong pangarap, marami pa akong panaginip na gusto kong maabot. Ang ibig ko lang sabihin na kontento po ako, I don't need more to be happy right now. I don't need more. Kung ano yung meron ako ngayon, I don't need more to be happy. Kung bukas dumating yung pangarap ko, praise the Lord. O hindi, I will be content tomorrow with what I have. I don't need more. Hello? I don't need more to be happy today. Kung ano yung binigay ng Diyos sa akin ngayon, masaya ako dyan. Pero mangangarap pa rin ako na bukas, mas maganda bukas. O hindi pa rin dumating, I will be happy tomorrow. Nandiyan pa po ba kayo? Okay? Kaya kasi po ang tao, alam niyo ang tao, by nature, reklamador, discontent, ganun ang nature eh. Kaya na born again tayo, sabi ng Bible, if anyone is in crisis, a new creation. Di ba? Bakit may verse? Bakit may verse na ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang? Kasi po, by nature, si Rudy, hindi ako marunong makontento. I want more every day. I want more money. I want more happiness. Ganun po ako eh. Pero nung ako po ay nagsuko ng buhay kay Jesus, I have learned to be content because I'm a new creation. Kaya masaya po ang buhay ko eh. Kaya itong 2026, hindi ako pwedeng ma-overwhelm ng kahit anong nakikita, nadidinig, mga kaguluhan sa paligid, by the grace of God. Hindi ko sinasabing magaling ako by the grace of God. Kasi araw-araw, pinapractice ko po yan eh. Lord, ayaw ko ma-disconnect sa'yo. Gusto ko lagi ako sa salita ng Diyos, prayer. Gusto ko lagi lumago. I want to grow more. I want to know you more. Isa lang ako hindi kontento, alam nyo? Isa lang ako. Isa lang ang hindi ako kontento. Hindi pa ako kontento ngayon sa relasyon ko sa Diyos. Gusto ko pa lumago. I want to grow more every day sa relasyon ko sa Panginoon. Doon lang ako hindi masaya pa. Okay? Gustong-gusto ko pa na lalo pa akong lumago, mapalapit sa Diyos every day. Kaya sa oras po na ito, first Sunday of the year. Uulitin ko po, binigyan na po tayo ng warning. Dito sa mundong ito, maraming problema. Pero yan po, hindi yan kinatatakutan. Pinaghahandaan yan. Hindi kinatatakutan yan. Alright? Yan ay pinaghahandaan. At ang Diyos, hindi po siya nagkulang. Lahat ng paraan upang magtagumpay tayo, sinabi na, ginawa na ni Jesus. Ang gagawin mo lang, huwag ka matakot doon sa step by step. Huwag ka matakot doon. Hakbangan mo lang yun. Hakbangan mo yun. Isa-isa every day. And I guarantee you, sa halip na ma-overwhelm ka, mag-overflow ang buhay mo. Amen?
So ngayon po, panahon na para umalis ang mga sakit na yan sa buhay mo. Amen? Umalis yung kahirapan sa buhay mo. Hindi kalooban ng Diyos yan. 1, 2, 3, 4. I-meditate nyo yan pag uwi nyo ng bahay. Ipag-pray nyo. Pag-pray nyo yung message ngayon kung nagsulat po kayo. At alam po ninyo, baka hindi pa nangangalahati ang taon, makikita mo na yung pagbabago na gagawin ng Diyos. Amen? Taas po natin yung kamay natin sa Panginoon. Lord, sabihin natin, Panginoong Jesus, bagong taon, bagong ako. Mas malapit na relasyon sa Diyos. Yan po ang aking prayer. Hindi ako ma-overwhelm ng mga pagsubok, mga physical na kakulangan. Sa halip, mag-overflow ako ng kabutihan mo. At maraming makikinabang sa aking buhay. Dahil ang pagpapala ay hindi para sa akin lang. Ang pagpapala ay para sa mga tao na minamahal mo din. Gamitin mo lang ako, Panginoon. Kaya itong bagong taon na to, mas malalim na pananampalataya, mas prosperous na buhay, mas buhay na nakalulugod, nakatutuwa sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa kapangyarihan ng Holy Spirit na tutulong sa akin. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen, amen. God bless you. God bless you.